Sa laban ko sa stage 3 Hodgkin's lymphoma, dumaan ako sa sunod-sunod na chemo habang tinatapos ang pag-aaral. May mga araw na halos hindi nakayanin ng katawan ko, pero pinili kong magpatuloy. Hindi naging madali ang pagsabayin ang gamutan at school, pero hindi ako sumuko. Unti-unti akong bumawi mula sa pagbangon, paglalakad, hanggang sa makatakbo ulit. Ngayon, tuloy pa rin ang laban ko para maabot ang aking pangarap. Ako si Crizel Laranang, halina't tunghayan ang kwento ng aking laban at pag-asa dito sa Kwentong Kabarangay. Good morning, Crizel. Good morning, my friend. Hello po. Morning po. Uy! Crizel, ang ganda ng kwento mo, ha? Nagkaroon ka raw ng lymphoma? Stage 3, nodular sclerosis lymphoma. Nodular sclerosis, Hodgkin's lymphoma. Maaari mo bang ilahad sa kanila kung anong klaseng sakit ito? Ano po siya? Cancer, type po siya ng blood cancer. Blood cancer. Opo, kumbaga parang sinasabi, pinsan daw po siya ni leukemia kasi sa white blood cells din po siya sa mga lymph nodes naman po. Okay. Kaya mahina po yung immune Naibigay ba sa'yo ng doktor kung ano ang naging cause nitong sakit na ito sa'yo? Up until now po kasi hindi pa po clear yung cause ng case na lymphoma. Kaya ayun po. Kumusta ka na ngayon? Gaano katagal ang naging gamutan mo? Kasi ngayon, thankfully, ikaw ay cancer-free, no? In Yay! remission po. Yeah. In remission. Okay, correct. So, kumusta ang iyong battle? Medyo matagal po tsaka mahirap din po yung pinagdaanan ko kasi na-diagnose po ako 2019. Wow. Tapos yung last ko pong treatment ay 2023. So parang 4 years din po akong nagkikimo and radiation. Kumusta yung chemo and radiation? Ano yung epekto sa katawan ng tao ng mga yon? Sobrang sakit po, tapos nangihina po yung Masakit? katawan. Opo, pati po yung parang sa nerves po natin. Ano po? Yung parang pag hinawakan ka lang, Opo, nasasaktan ka masakit na? po. Pati wow. parang yung buto nyo po parang Masakit lumuro po. din. Opo. Oh, wow, friend. And then paano ito naapektuhan ang iyong way of life? Correct, lalo na yung pag-aaral mo kasi ang Oo, bata kasi pa niya. nag-aaral. Oo. Ayun po, kinailangan ko po talagang mag-stop sa school. Okay. Kasi hindi rin po ako nakakalakad dahil po sa side effects no chemo. Oo nga raw. Opo, parang suka po ng na-bedridden suka. ka. So nahinto pansamantala ang iyong mga Opo. activities. Oo. For a year lang For a po. year. Opo. And then paano ka nakabawi? Nung pagtapos ko po ng first protocol, bumalik din po ako sa pag-aaral. Pinagsabay ko po yung chemo tsaka yung pag-aaral po. Grabe ang tapang. Okay, at gusto kong sabihin sa inyo na scholar pa to. Oo. Gusto, walang pressure sa'yo. Kumusta? Ito ang gusto kong malaman. Pinaalam mo ba sa eskwelahan at meron bang adjustment para sa'yo para ikaw ay hindi ma-pressure? Ayun po, sobrang naging considerate po ng mga teachers ko po sa Mapua. Full support, oo naman. Grabe po, parang kapag mag-a-advance po ako ng submissions, o kaya po late submissions, Yes. alam po nila yung sitwasyon ko, tapos ayun po, pinagbibigyan po nila ako. Sarap, friend, ang may Mabuhay. support na nakukuha ang ganon. Mabuhay ang mga sumusuporta. Yes. Oo naman yun. Kailangan nyo. Nagkakaroon ka na ngayon ng family, extended na support system, di ba? Yes. Lumalawak ang support system. Bukod sa chemotherapy, mga kabarangay, kinailangan mo rin daw niya rin daw po na magpa-bone marrow transplant. Paano ginagawa ang procedure na ito? Ano po parang kukunin po yung mga good cells po sa akin, tapos Okay. Hina-harvest doon. hina-harvest. Oo. Tapos po, mag-undergo po ako ng salvage chemo for 7 consecutive days. Okay. Tas saka- Sunod-sunod? Opo, as in, wala Wow. pong pahinga. Tapos, ayun po, ibabalik po sa system ko at kung tatanggapin po ng body, edi maghihintay po ng recovery days. Tapos, pag natanggap po, ayun, Kumusta success. naging proseso? Kumusta? Oo. Sobrang hirap po. Hindi lang po siya physically, mentally. Yes. Opo, Financially. financially. Dahil umabot daw ng 2.5 million ang binayaran. Nag-loan lang po yung Oy, naku. Meron pa bang dapat kang iproseso ngayon na kailangan pa ng financial support? Currently po, wala na po kasi akong treatment na Yes. ongoing. Pero,
Sa kasalukuyan po yung mga nire-raise ko pong fund ay para naman po sa pag-aaral ko. Oho, yun. Opo. Yun. Ikaw, pwede ka bang magbigay ng mga bagay na sa tingin mo lang ay naka-contribute doon sa sakit na nakuha mo? Ano ba yung ang lifestyle mo noon? Ang pinakamalaking factor po for me ay yung pagpupuyat talaga. Yeah. Kasi grabe po, since scholar po ako, Oo. grabe po akong mag-review hanggang 4 a.m. Tapos diretso na po yun pasok sa school. Wala pong tulog. Walang tulugan. Ganun po ako dati. Pero Ah. parang lesson learned po, ingatan po Yes. talaga yung sarili. Yeah. Ano ang mensahe mo para sa ating mga kabarangay, sa mga Yes. kapwa estudyante or anyone na going through this kind of journey? Ayun po, gusto ko lang din pong sabihin na lagi po nating i-prioritize yung health po natin. Number 1 dapat Opo, yun. Number 1 po talaga yung health natin. Tapos, kasi wala naman pong ibang makakaramdam, kundi yung sarili lang din po natin. Oho. Ayun po. Ingatan po natin. Pwede bang malaman ano yung mga sa umpisa lang, quick lang, yung mga nararamdaman mo nung umpisa na Symptoms? nagpunta sa ganyan, Sintomas. simptomas. Ayun po. Naku, Na dinedma mo? Opo. Yes. Nung una po, dinedma ko po talaga. Kasi simpleng ubo lang po. Nako! Napapagod, hinihingal. Aha. Ganun lang po. As in, yun lang po. So, kailangan pag ganyan, magpa-check up ka pa rin. Opo, kahit simpleng ubo lang po talaga. Yes, my friend. Maraming Sa ubo po siya Casey. nag-start. God Yes, bless ma'am. you. At Thank sana'y you, po. magtuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan. Kailan ba graduate ka na ba? Kailan This ba? October. Congratulations! Palapakan natin si Casey. Hi! Sa mga sa mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.